Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang isang reaction video ni Rob Trip. Pandinig ng Senado umano'y sa PIDEA Leaks. At nandito si ating Maricar Soriano, isang artista. At panoorin po natin anong hikahinatnan dito sa Senado. Alright, let's do watch guys. Let's get it on. Alright. Baka alam na PNP yan dahil retire yan. He's still receiving his pension. So malukit ng PNP yan. Ha? Pakikuha na lang, follow up for the next hearing. Sino pang inibitahan natin na hindi dumating? Civil Service. Tapos si Maharlika, sir, who initially confirmed her attendance, then later on sent a letter of regret. So, Miss Maharlika initially signified her intention to attend this hearing, but later on withdrew her Saan intention, pala si Maharlika dyan? Sent a letter. sent a letter of regret. Saan natin na-address yung kanyang invitation? Sa email, sir. Email niya. Yes, sir. Siya nagbigyan ng email, sir. Sa Facebook. Sa blog niya. Okay, so marami sana tayong dapat itanong doon sa kanya kung andito sana siya. With the indulgence of my colleagues here, I just would like to continue where we left off during the last hearing para tuloy-tuloy yung train of thought ng aking questioning. I would like to continue on with the former PDEA agent Jonathan Morales. Thank you. Okay ka lang ba? Yes, Your Honor. Thank you. Okay po. On April 29, 2024, this committee received an email from the anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino with the subject matter position paper of Jonathan Morales. It has an attached document entitled position paper dated April 30, 2024 with your name and position as chairman of the anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. In the letter's signature line, but without an actual signature. May we know if you were the one who sent the email and submitted the said position paper to this committee? Yes, Your Honor. Ako po. Pwede malaman bakit walang signature doon sa pangalan mo? Hindi po ako marunong nung maglagay ng signature doon sa email, Your Easy. Honor. Kaya po pinadala ko po dito ng yung hard copy. Hard copy. Opo. So, should you know how to make the e-signature, you could have signed that. Hindi ko po alam. Kaya nga, kung alam mo lang sana, Ako alam ko po. Pipirmahan mo? Oo, pipirmahan ko po. anyway, you are not denying those statements. Apo, kinukumpirma ko po. Okay, thank you. Yung anti-drug advocate laban ng pamilyang Pilipino, is this a new organization? 2014 pa po yan na itatag, Your Honor. Bali, na-registered po yan sa SEC. So, is easy registered? Yes, Your Honor. And you are the chairman? Yes, Your Honor. Alright, ayan. Always wishes Patuloy we have natin guys ang ating more time to do the things we love, Rob like Trip. going to Alright. Landers, where there's always In the alleged pre-operation report, it was stated
that the place where the personalities frequently use illegal drugs is inside the Unit 4-C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. However, in your position paper, paragraph number 11, you mentioned that the subject of your halted operation was Unit 46-C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. May we know if both addresses were supposed to be the subject of your investigation or nagkakaroon lang ng clerical error somewhere along the way? Yung po nandun sa, ano po, no, doon sa position paper, yun din po yung nakalagay doon sa memorandum na para doon sa Director IIS 46C. Nagkaroon lang po ng typographical error doon sa, hindi ko lang po matandaan doon sa pre-ops o doon sa authority to operate, Your Honor. Thank you. So, 46-C, 46-C. not 4-C. Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, Why? Yeah, go ahead. may I know who owns this unit? Hindi ko po alam, Your Honor, kung kaninong unit yung ano, dahil nga hindi nag-materialize yung anti-illegal drug operation nung type po na yun, Your Honor. Thank you, Senator Jinggoy. I would like to yield the floor to Senator Bungo for his opening statement. You have the floor, Your Honor. Mr. Chair and all the resource persons present today. May I put on record nung nakaraang pagdinig ng committee ito nung April 30, pero kasabay po ito nung pinamunuan kong pagdinig ng Committee on Health kung saan mainit at controversial din ang usaping tungkol sa health emergency allowance ng ating mga healthcare workers at ang issue ng Belkens. Ukol naman po sa usapin ngayon ng kampanya laban sa illegal na droga, Mr. Chair. Ayaw nating masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kapag bumalik po ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ano man po ang approach o atake ng administration ngayon, suportado ko ito basta ang importante ay tuluyang masugpo ang problema pagdating sa illegal na droga sa ating bansa. Kaya nga po bilang chairman ng Committee on Sports, lagi kong hinihimok ang ating mga kabataan to get into sports and stay away from illegal drugs to keep us healthy and fit. This is my own small way of contributing to the continued campaign against illegal drugs. As Vice Chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, I am here to support the committee, most especially our hardworking chairperson, Senator Bato de la Rosa. Ito pong si Senator Bato ay walang kinakatakutan, no? Ang nais lang natin malaman sa hearing na ito ay lumabas po ang katotohanan. Nothing but the truth. To all resource persons here, may I remind you to respect this institution. You are all under oath. Wag na wag ninyong tangkain na magsinungaling. The truth always. Kung ano lang po yung totoo. Kung ano yung totoo, kung ano yung tama, yun ang inyong sabihin. Yun ang inyong gawin at hindi po kayo magkakamali. The public deserves the truth. No more, no less. Katotohanan po ang inaantabayanan ng taong bayan. Dahil kapag lumabas ang totoo, mas makakapag-focus na tayo sa pagtulong sa mga nangailangan at pag-address sa iba pang mga suliranin ng bansa. Dami pa nating problema sa ngayon. At importante rito, mawala na po yung agam-agam at may papakita ng gobyerno ang kanilang sinseridad na puksain po ang illegal na droga sa bansa. Ayaw natin bumalik ang illegal na droga. Pag bumalik ang illegal na droga, maniwala kayo sa hindi, babalik na naman po ang kriminalidad. Mas nakakatakot maglakad sa gabi. Kita naman natin ang epekto kapag mapuksa talaga yung illegal na droga sa ating komunidad. Mawawala ang krimen at makapaglalakad po ang ating mga anak sa gabi na walang takot. Mas mawawala ang korupsyon at magtitiwala ang tao sa gobyerno. Let's buckle down to work dahil marami pong mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Ito yung notice and hearing
wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong And na binigay sa akin. nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Junicio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Junicio Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. nga, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na drop ka, na dismiss ka, na suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you never process, Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, i-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung kalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling
ka pa kay Gerald Juniso Santiago. Sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance, ang tawag doon magano kupal. Your Honor, si Gerald Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong Alright, may opisyal ni nababasa ako Gerald dito. Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung Alright, ayan, may nababasa ako isang attorney, ito raw ay abogado ni Morales si Bato. wala. Corrupt na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after nung 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Papalisto po. kita. Kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusek, are you sure of your statements, ha? Yes, Your Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusek, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po allegedly Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sino ang nakausap Kasi mo? po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusek, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Your Honor. Pinadinig niya sa akin. Sino nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoy, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tantad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-covered ng CCTV mo yung pagpasok
Yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Andun sa... Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami na tao na involved. Alright, ayan, napanood po natin. At subaybayan po natin yan. Alright. Dito Sky Rob Trip News PH. Alright, ayan. Let's get it on, guys. All new Jollibee Chicken Nuggets. Alright. Daming nagagawa. This happened after the hearing. After First hearing po, natin. May 1. Bago po ako interviewin ng ano bang radio station to? Bali, ang interview ko noon 11:30. So dumating ito mga 10 past 10 o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino Three-way. yung three-way? Nag-usap ng three-way. James Kumar, tapos yung isa pa yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. May sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos, baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong papatayin? ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek. Yung bite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I Yes, wait. mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo dun sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PIDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped.
from the roles of the PNP. Your You Honor, were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomplay nga po, yung PIDEA recruitment, pinakomplay po lahat sa akin. Nakomplay ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomplay naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin na hinahanapan ako ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nag-antay po ako ng anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PIDEA here? May represent. Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents of We have this a copy of the gentleman PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, when he was hired. Meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, The because I was portion not that you're present, questioning. and I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanino ka ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan Pwede ba, sugutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, kay nakakausap mo ba yung opisina? Director Francia, Your Honor. Pag nakinakausap kita, huwag ka sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino sir. ka nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang ikokontak ng mga casing or surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PIDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo dati po sampalataya ako sa kanya pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na
ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa So para sa iyo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay Asik Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si Asik Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa iyo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, sa aming Director. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako ay naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay Asik Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia, Siya mismo. Sino siya mismo? si Asik Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor, kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan nito si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no, ang sabi pa nga, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia, sana hindi ka nala nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya Anyway, I will, may simple question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Pancia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw? Ikaw, kung Sige. meron pa akong mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, Alright guys, subaybayan po natin ang ating reaction video dito sa Senado tungkol sa PDEA leaks. Alright, now the further ado, let's do watch. during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence and Investigation Service. Paano, Your Honor, wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na At may nagtanong pa sa inyo during the last may nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personal ng PDEA na yun. Wala ka naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 pitong operatiba Sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PDEA? IIS. Nandyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung
operations na ginawa nila? Because that was not, wala, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor, nandun sa opisina. Do you have any proof that you did left the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. Paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor, Sinasabi galing sa Your informant. Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, Your finish? Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor, Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita, Your Honor, yun. Pinakita yun. Yang mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi nun. Bigyan mo ako dokumento Your Honor, nandun na po sa PIDEA. O, nasa- Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O Pidea, meron pang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list, There is no name of the Oh, president, see? Your Honor. Marcel Soriano, No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano, even si Pangulong Senator Duterte, Jinggoy, if I may, Jonathan, Your Honor, yung ayaw, klaruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Alam niyo, as operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or
talagang nakalimutan mo na kung sino siya. Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung, Babae, lalaki. Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, kasi yung abogado ng PDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano yung power rin, Joe? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, tanungin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Remember, Honor. your reputation is as a resource person is at stake here. Pag hindi mo ma-remember. Your Honor, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun. Yung Mr. Chair, dokumento. So, saan ngayon ang dokumento? Nasa PIDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ay sinabi ko po, dadalhin ko yung kanyang yun yung use man po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po nun, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-self-distract ka dito kapag... Mr. kasi Chair. ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot. Yun po. Yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinabi naman- mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Sa press pro sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your Honor. To deceive. Meron ako sinabi na papaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit anong mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilanlan ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Mr. yun Chair. po, Your Honor. Mr. Chair, let Okay, me... Senator Jinggoy, go ahead. He remembers all the details, but he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba?
He or she? Your Honor, He or she? Your Babae o Honor, lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito lang. po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman madali? Opo, kasi alam nyo sa sirkulasyon po eh. Sila po yun eh. Oh, Sila po yun. Gusto So, mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Palalabasin Yung namin lahat pangalan? ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive Oh, session. yan. Bigyan Yes, mo Your Honor, pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, baka sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Your Honor, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo, Lalo regardless. sa magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha, I am giving you an advice. Ikaw ang nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahente mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo. Sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo Wala. ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga, sa totoo lang, Your Honor, hindi ko na matandaan sa tagal. Balo At wala. saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, Naloko na. alam mo, Alright. Ayan. Line of work. Sasabi ba ng totoo? That's why I use. Itong si Jonathan Morales. Alright. Continue guys. ito mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Sorry. Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, other regional trial court ng Manila, within Metro Manila, if I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, well, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very Unahin mo na natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo
sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na ho tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Yes, Your Honor. for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators Tanda naman. who is a legal luminary. Indeed, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it in the proper time. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Chis. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato, maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter.
mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committee. November po, 17. November. Pagka-December, nag-resign ka. Opo, nag-tender po ako ng resignation. Okay, please continue. Opo, nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Yung drug test na yan. Bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na kasama ipatawag? po, kasama Bakit po ipatawag? sa mandato ng PIDEA. Sandali lang, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa comprehensive Alam business alam ba license. nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, sandali lang. Alam ba nila? Kaya mahirap yung i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, hindi. Binanggit ko po rin Hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. O, hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inahawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niya, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. Alright, napanood nyo at napakinggan dito sa Senado. At sino ba informant rin ni Morales? At hindi masabi at di matukoy. At hearsay lang ng hearsay. Nasasayang lang ang pera sa taong bayan. Ayan, walang kwentang hearing. Ayan, sabi ng mga ibang netizens. At bangag na bangag daw ang ating sasabi dito sa Senado. Alright, malapit na ang eleksyon. Alam na kung sino ang taksil sa bayan. At maraming salamat sa inyong lahat. At peace out. And subaybayan po natin ang kasaysayan netong ni Morales. Alright, thank you guys.